Pagkatapos basahin ni Father Darwin ang Ebanghelyo ni San Juan, nagsimula na siyang magtalumpati. Ating palakpakan ang Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ganon din sa ating mahal na ina. Sino ang ating mahal na ina? The Church is orphan without Mary. Kawawa tayo kung lalayo tayo sa simbahang Katoliko. Dahil mawawalan tayo ng ina. Kaya kayong nandito ngayon. Meron tayong inang makalangit. Palakpakan natin ang ating inang makalangit. Ang ina nating lahat. Bahagyang naputol ang pagsasalita ni Father Darwin dahil lumingon-lingon siya sa altar sa kanyang likuran. Hinahanap niya ang imahe ni Birheng Maria. Heto. Si Mama Mary. Our Lady of Morning Star. Ang tala ng umaga. Si Lucifer ay tala ng umaga. The Bearer of Light. Ngunit natanggalan siya ng kanyang sinturon. Ang tala ng umaga ngayon si Mama Mary. Kaya galit na galit si Satanas kay Mama Mary. Bakit? Tinanggalan siya ng sinturon dahil hindi na siya Bearer of Light. Naging Bearer of Darkness na siya. Sino ba ang light? Si Kristo. Sino ang bearer ni Kristo? Ang tala ng umaga. Palakpakan natin ang ating mahal na ina. Sabi ni Kristo sa kanyang anak na disipulo, si San Juan, "Anak, narito ang iyong ina." At sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Kaya tinatawag natin si Mary na Mama. Grabe! Napaka-sweet natin kay Mama Mary talaga. Representing John E. Representing sa lahat ng disipulo ni Kristo si Juan. Tayo ngayon, mga disipulo tayo ni Kristo. Sabi niya, "Mga anak, narito ang inyong ina." Babae, narito ang iyong mga anak. Therefore, kapatid tayo ni Kristo. Palakpakan natin ang ating kapatid. At kasama natin ang napakabait na pari na hindi taga Bohol pero Bohol ang kanyang apelyido. Ating palakpakan si Reverend Father Brandit Bohol na napakasipag. Isang parokyano, nilibak namin si Father Brandit kanina. Napakabait ng pari na yan. Kung ililipat yan, nako, mamimiss talaga namin yan. Sabi ko, dalawin niyo si Padre upang malunasan ang inyong pangungulila. At kasama rin niya si Reverend Father Serge Tano na nakagawa ng deliverance ngayon lang. Dahil may lumapit sa akin doon na pinahawaan ng maligno. Hindi ko sasabihin kung sino. Dahil maraming mga marites ngayon na nakikinig. At kasama rin natin si Monsignor Aldarico Flores. Bigyan natin ng malakas na palakpak si Monsignor. Tanging yaman. Bakit tanging yaman? 94 years old. Grabe! Mararating pa kaya natin yan, Father Brandit? Mahirap nang marating ang ganyang edad. Narito rin ang pinakabanal na pari sa Archdiocese ng Cebu. Si Monsignor E.T. Matarlo. Ito talaga ang nagdarasal para sa amin. Doon siya sa bundok ng Salay Barili. Pasyal kayo doon. Makakakita kayo ng Panginoon doon. Dahil si Kristo noon, kung napapagod na siya sa kanyang misyon, saan siya tutungo? Doon sa bundok. Napapagod na ba kayo? Marami na kayong utang. Left and right, front and back. Punta kayo sa Salay. Doon kayo magnilay. Upang inyong mga puso'y maging matiwasay.